Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Andito na naman po tayo. Happy disperas ng Pasko po dyan kasi 2 o'clock na. After 2 o'clock na po ng umaga dyan ng Wednesday. So mga kababayan, short lang ito. Gusto ko lang dugtungan yung upload natin na, di ba sabi ko, bakit siya si Yusek, late Yusek Cabral, ay bakit nag-check-in pa siya sa hotel? Ay meron naman pala siyang tinitirhan na mansion sa Baguio. Kasi sabi ni Congressman Erese na nagpupunta na daw palagi siya doon sa Baguio, lalo na nung nag-resign siya sa DPWH. At meron siyang tinitirhan na mansion doon. Kaya nga sabi ko, nag-check-in siya doon. Ayun tuloy, parang pagka-check-in mo doon, mamaya nawala na yung buhay mo. Ngayon, meron na naman tayong nakita ang balita ng bilyonaryo na ito daw po pala si late Yusek Cabral ay dating beneficial owner daw po per DILG Secretary John Vic Remulla. Siya po, si Yusek Cabral ay beneficial owner po ng hotel. At ipinangalan daw po doon sa partner, hindi sinabi sa partner, at yung partner po, itransfer naman sa business associate nitong si Eric Yap. Na si Eric Yap din daw po ay, believed to be beneficial owner din ng hotel. So marami pong itong hotel na to, ang parang sabi nga dito sa bilyonaryo, nagkabuhol-buhol. Pagkasabi noon, titingnan natin mamaya. So, yun nga po, parang itinatanggi naman ng abogado ng Ion Hotel na may kinalaman si Eric Yap at itong si late Yusek Cabral na sila ay may kinalaman dito sa hotel, sa Ion Hotel. Pero, yung spokesperson ng NBI, kinampihan itong sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pupuntahan po natin yan mamaya. Pero anuhin muna natin itong dalawa lang naman itong quote card dito. Ito po, Jason Robreco nagpost. Sabi niya dito daw, ni Abante na natalo na pero siya napaupo sa house. Sabi dito, bigyan nyo naman ng kaunting respeto si Kong Akop. Huwag naman yung hanggang sa kamatayan niya ay magsasalita kayo ng hindi maganda sa kanya. Alam mo, Abante, hindi naman talaga po ganyan ang Pilipino. Hindi po talaga nagsasalita ng masama sa isang tao, lalo na at nawala na. I don't think, wala pa ako nakitang tao na nagsasalita ng masama pag wala na ang isang tao. Kaya lang po, hindi natin masisisi sa huling mga araw niya, mga buwan niya, mas nasaktan po talaga ang taong bayan. Marami siyang pinadetain, marami siyang pinatawag, mga vloggers pa. Ngayon, si Tatay Digong, ang sabi niya, natatandaan ninyo mga kabayan, naglabasan tuloy ito naalala ng tao. Masakit talaga. Kasi, alam mo, sabi niya kay Tatay Digong kasi, di ba, may hearing sila noon Sabi niya ni Akop kay Tatay Digong, totoo po ba yun, Mr. President, ang narinig ko na you're willing to go to ICC to be investigated? Sabi naman ni Tatay Digong, alam mo naman si Tatay Digong, sabi po niya, oo, para ako makapasyal. Di ba sabi niya? Tapos tatawa-tawa pa itong si Akop, sabi niya, baka magkatotoo yan. Magkatotoo po yan kasi may magbibigay ng pera. Underline, kasi may magbibigay ng pera. Ngayon mga kababayan, lalong masakit po nung nangyari nga na nakuha si Tatay Digong. Kasi para sa tingin namin, abogado ka pa naman. Abogado pa naman yan si Akop. Bakit? Instead na mag-side siya sa tama, nag-side siya sa mali, napatanggal, na-surrender ang ating citizen sa banyaga. Bakit ganon? Abogado siya Hindi natin masasabing, pasensya na, hindi na niya alam yun Hindi, abogado siya Alam niyang mali yun
Alam niya. Bakit alam niyang may magbibigay ng pera? Lalo pa pong nakakasama ng loob, abante, nung malaman pa na yung pala talagang mayroon ngang magbibigay ng pera kasi nung nagdatingan yung mga tauhan ng ICC diyan sa Pilipinas, pinampered pa, binigyan ng hotel, binigyan ng security, binigyan ng sasakyan. Sino pong nagsabi niyan? Si Amy Marcos doon sa hearing niya. 'Di ba? So, ibig sabihin talagang pinagkaisahan ninyo si former President Duterte. Imbes na sampahan ninyo ng kaso sa Pilipinas at ikaw ako, sumalangit nawa ang kaluluwa mo, alam mo na ang ating justice system ay gumagana. At walang jurisdiction ng ICC. Yet, parang pinagkaisahan ninyo natanggalin siya. Masakit po yun. Huwag na nating sabihin na siya ay former president. Citizen siya ng Pilipinas, isinorender ninyo. Yan po hindi makakalimutan ng taong bayan. Ito si John Vic Remulla nga eh. May ambisyon na maging presidente or vice president. Mga kababayan, huwag ninyong kakalimutan ang ginawa ng mga Remulla. Group effort. Pinaship ang ating dating Pangulo sa foreign country. Tama ba yun? Kung sila ay maging maging leader dyan, maging presidente, akin lang yun. Masakit eh. Di ba? Masakit. So, ikaw abante, habang buhay pa tayo, habang nandito pa tayo sa lupa, gumawa ka. Lalo ikaw, hindi ka naman nanalo, bakit ikaw ang nakaupo? Diba? Hindi mo masisisi ang taong bayan. Hindi po talaga gawain ng taong bayan yan. Hindi na lang siguro matiis. Sobrang sakit na ang nararamdaman. Okay, meron pa po tayong isa dito bago tayo magtuloy doon sa video nila late Yusek Cabral. Ito naman po ay si Kitty, sabi niya dito, I miss you, sweet Papa, my first greatest love. Sabi naman dito ni Hidarian, tell that to Kian in thousands murdered by his budol drug war. Ito pong taong ito, yan. Siya po, si Sub-Saharan, ano ba yun? Sub-Saharan Africa boy na na-declare ng persona non grata ng Isabela City dahil sa kanyang pronouncement na yan. Kasi nung ini-interview sa mga kababayan, ay ikinumpara po ang Human Development Index ng Mindanao sa Sub-Saharan Africa. Ang sabi niya eksakto, if you go to Mindanao, their HDI or Human Development Index is Sub-Saharan level. Ayan. Hindi po tinanggap yan ng mga tiga Mindanao. Good for them. Alam mo, Haydarian, kung wala ka rin lang maiipakitang documented na talagang merong 1,000 talagang nagorgor, matatawag kang sinungaling. Pare-pareho kayo. Kasi puro dakdak lang kayo eh. 1,000 daw. Si John Vic din po, Remulla, nagsabi yan. 30,000 daw po ang nagorgor sa WOD ng Tatay Diggs. Pero wala siyang maipakitang documents. Puro dada. Sila, yung mga dilawan, gumawa sila ng numero na sinakyan nilang lahat. Ngayon, hingian mo ng documents, walang maibigay sa'yo, dakdak lang. Kaya ikaw, Haydarian, kung totoong yan sinasabi mo, magbigay ka ng documents para hindi namin matawag sa kang sinungaling. Ngayon, kiyan ka dyan. Bakit? Hindi ba siya tumanggap ng hustisya? Hindi ba't nakulong yung 3 pulis yata yun na may involvement dyan? Na-involve sa nangyari dito kay Kian? Wala ba? Hindi ba gumana ang hustisya natin?
ang ingay-ingay nyo talaga. Yun lang naman ang yun, ikot-ikot. O, iikot dito kay Kian, iikot dito sa 1,000 daw ang nagorgor sa WOD ni Tatay Digong. May pera daw bilyon-bilyon sa account ni BP Sara, ni Tatay Digong. Doon lang sila umiikot. At saka sa confidential fund, doon lang. Doon lang. Pero mga kababayan, nakikita nila yung more than 1 trillion na ninakaw ng administrasyon na to? Ng mga kasama niya? Hindi, di ba? Hindi nila nakikita. So, ganyan itong mga to. Selective. So, kung hindi ka makakapagpakita na hindi gumana ang justisya natin, na hindi napakulong yung may sala dito kay Kian, anong inangak-ngak ninyo? Bakit si Tatay Digong ba ang may kasalanan dyan? Bakit? Dala-dala ba ni Tatay Digong yung 3 pulis na yon? Bakit wala ba silang sariling isip? Nagkamali sila, nakulong sila. Oh. At saka kayo, kung makadakdak kayo, parang sa palagay ninyo doon sa dating nakaraang mga presidente, wala namang nagorgor. Hindi mo natatandaan? Si Senator Jinggoy Estrada nagtatanong sa inyo. Marami din sa inyong nawala. Marami ding nagorgor sa panahon ninyo. Nagdakdak ba kayo? Hindi, di ba? Kasi sa inyo nga, ganito kayo eh. Pagkaalyado ninyo, siguro kahit marami ding magorgor, tahimik lang. Huwag magsasalita. Pero pag kay Duterte, kahit wala pang 1,000, sabihin natin, 30,000 yan. Sinakyan ninyong lahat. Si John Vic Remulla. Di ba? Naka-video tape pa yan. Na sinabi niya 30,000. Wala siyang maipakita. Yan, gustong tumakbong presidente. Baka naman makalimutan ninyo. Ang mga Remulla. So, ayan, Heldarian. Mr. Sub-Saharan Boy, Sub-Saharan Africa Boy, declared persona non grata boy. Kala mo siguro, famous ka, dakdak ng dakdak eh. Alam na namin yung ginagawa nyo. So, akala ninyo, yung pinaikot-ikot ninyo, Kian, 1,000 na nagorgor, wala naman kayo maipakita. Hanggang ngayon wala. So, parang safe, tawagin kayong mga sinungaling. Sa totoo lang. Gusto nyo lang manira. Why? Hindi nyo kayang manalo. Pag labanan ng to-to-to, wala kayong binatbat. So, gagawa kayo ng paraan para manira. Ganyan kayo. So, akala ninyo, kinakain pa ng tao yan? Hindi na. Wala na. Tagal-tagal nyo na dyan. Hindi kayo nagbabago. Ganun pa rin. Kilala na namin kayo. Wala kayong vision para sa ating bansa. Wala. Ang gusto nyo lang, mapaposisyon kayo or ang makaposisyon ay na mga kaalyado nyo. Di ba? Kayo, sa panahon nyo, may mga nagorgor din, tahimik kayo. Balikan ninyo yung tinanong ni Senator Jinggoy Estrada kay kay Laila de Lima. Bakit wala kayong reklamo nung libo rin ang nagkandawala sa panahon nyo? Bakit dito kay Duterte ang iingay ninyo? Kasi nga po, yan ang ebidensya na kapag kaalyado, di bali nang gawin ninyo lahat ng ganyong gagawin ni hindi tayo magsasalita. Wala tayong pakialam sa taong bayan. Tayo-tayo lang. Kaya itong ninanakaw na more than 1 trillion, tahimik pa rin ang mga hinayupak. Tahimik pa rin kayo. Anyway, mga kababayan, dito na tayo. Sabi dito, nagsanga-sanga na. Pakinggan natin itong mga kababayan. Again, yung sinasabi ko nga, bakit ka nag-check-in doon? Meron nga naman palang mansion doon. Ayun tuloy, nawala ka. Ano ba nangyari? Ito po. Nagsasanga-sanga na yun na, ang mga nagsasanga-sanga. pangalan ay uugnay kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel
ang Ion Hotel sa Baguio kung saan nanatili si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ion Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ion Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabing Corporate Secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Ayan. Ito pong si Eric Yap, dati na po itong napalagay na isama sa listahan ng mga may anomalyang issues noon, panahon ni Tatay Diggs. Napasama po siya sa listahan. So ito ay parang hindi ito bago kay Eric Yap yata eh. Congressman Eric Yap si Tan. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto. Nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez. Kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kita mo, oh. Doon mga ginaganap sa Ion Hotel, oh. Malaking pera din yan, di ba? Sama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Oh, ayan. So, parang mayroon daw po silang document na magpapatunay na ang si Yusek Cabral ay dating beneficial owner ng hotel. The Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. 'Di ba? Tama nga naman yung title ng balita na nagsasanga-sanga. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. So tinanggihan ng legal counsel ng Ion Hotel na si Yap at saka si late Yusek Cabral ay may kinalaman or dito sa Ion Hotel. Ngayon naman, ito namang NBI spokesperson, kinampihan naman itong or sinigundahan itong claim ni DILG Secretary John Vic Remulla na dating may na-owner itong sila Yap dito sa Ion Hotel. Kaya tama nga, nagsasanga-sanga. Diba? Din po. Also, we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusibong impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating Yusek bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized.
Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap ng BNC makakuha ng panig ni Natan at Yap at sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction Oh, yun pa. na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na Wow. transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanya Aba, kung merong parang anomaly yung ano na yan, yung construction na yan, bakit wala sa listahan? Tiningnan ko po wala sa listahan. Kung nakakuha ng ganyang kalaki na sinasabi nilang meron ding animalya, bakit wala sa listahan ni Bongbong? Wala Yung Silver Wolves ba yan? Construction? Tiningnan ko muna, wala. Baka naman hindi ko lang nakita. na iuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayan. Manatili nakatutok sa Bilyonaryo News. So, yung Silver Wolf na yan, construction na yan, na sinasabing inuugnay din sa maanumalyang proyekto, ay bakit wala sa listahan ni Bongbong? Di ba? Oh. May mga other pang mga construction na kumuha din na hindi, parang bakit wala din sa listahan. Parang 15 yun. Pero doon sa 15 na yun, ilan po yung mga kanilang iniimbestigahan? Mukhang yung may-ari lang ng Sims Builder, tapos yung si Diskaya, sino pa? 'Di ba? Ewan ko sa inyo.